Updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng August 2026. Napakabilis ng taon guys, August na naman at next month ay bare months na. My idea of a perfect Christmas. At ngayong buwan nga naglabas ng bagong anunsyo ang Department of Migrant Workers na tumatanggap ng 24 international airlines ng Digital OFW Pass. Ito yung dating pinopromote nila na ipapalit sana sa OEC. Maaari nang gamitin ng mga overseas Filipino worker ang Digital OFW Pass sa halip na nakaprint na Overseas Employment Certificate kapag bumiyahe sa 24 international airlines sa may operasyon sa NAIA. Sa pamamagitan ng E-Verify system ng Department of Migrant Workers, mabeberipika ng mga airline ang travel clearance ng OFW gamit ang QR code na nasa Digital OFW Pass. Kapag na-verify, maaari nang iproseso ng airline ang exemption o refund sa terminal fee ng kwalipikadong OFW, kabilang sa 24 airlines na tumatanggap na ng Digital OFW Pass ang Philippine Airlines, Cebu Pacific, Singapore Airlines, Qatar Airways, Japan Airlines, Korean Air, Cathay Pacific, Air Asia, Malaysia Airlines at iba pang international carriers. Sa bagong sistema, kailangan lamang ipakita ng OFW ang kanyang pasaporte at ang Digital OFW Pass sa eGovPH app sa check-in counter. Ayon sa DMW, hindi na kailangang magdala ng nakaprint na OEC at iba pang dokumento, kaya mas mabilis at mas maginhawa na ang check-in process. Ngunit guys, napakaraming mga OFW na kakabalik pa lang sa ibang bansa at pati nga ang kasamahan ko sa trabaho na pabalik dito sa Dubai ay OEC pa rin ang hinahanap sa kanila pati ng mga airlines lalo sa pag-claim ng terminal fee, cash refund. Wala naman ding problema na subukan yung kumuha ng OFW Travel Pass na makukuha sa eGov app. Ang problema lang, marami ding mga OFW na hindi na na-open ang kanilang eGov app. Kaya para hindi kayo maabala at para hindi kayo kakabakaba at hindi pabalik-balik sa immigration o kaya naman sa check-in counter, ay mas maigi pa rin na OEC ang kunin nyo or may dala kayong OEC. Dahil sa OEC ang kagandahan kapag hindi kayo marunong online, kapag kukuha ng OEC exemption lalo sa mga balik manggagawa, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na PO office or DMW office na ngayon para magpaprint ng OEC exemption nyo. Meron ding DMW desk sa loob ng NAIA, Clark at Cebu International Airport at bukas sila 24 oras. Pwede kayo magpaprint ng OEC exemption sa kanila. So sa mga requirements na kailangan nyo dalhin pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan, eto guys ang kumpletong detalye. Kapag pauwi ang kailangan nyo is e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. May karagdagan namang exit at re-entry visa kapag OFW na galing sa Saudi Arabia at iba pang mga bansa na meron nito na exit visa. Dito naman kasi sa United Arab Emirates guys ay wala naman tinatawag na exit visa. Passport, ticket at e-travel arrival card lang. Pero sa Saudi at iba pa, at kayo ang nakakaalam niyan guys kung merong exit visa dyan sa bansa kung nasaan kayo. At ito nga ang binahagi ng isang kababayan nating Pinoy teacher OFW na content creator din sa Saudi Arabia na kakauwi lang din sa Pilipinas. Hindi hinanap ang e-travel. Ako si Mark, guro sa bansang Saudi Arabia. Ito na nga ang araw ng aking hinihintay, ang aming flight pauwi ng Pilipinas. Cebu Pacific naman ang aming airlines. Plane ticket, passport, visa at e-travel. Ito ang latest requirement base nga sa aking experience dito sa bansang Saudi Arabia. No need nang i-print ang iyong mga documents dahil lahat yan ay nakalink na sa iyong passport. Finally, nakalabas na nga pala kami. Hindi na po hinanap ang aming e-travel. Wala po kami nakita na nagche-check ng e-travel. Take note ulit guys paalala sa lahat na kahit nabanggit niya na hindi na hinahanap ang e-travel dahil nga kapag meron ka ng e-travel registration ay nakikita na sa immigration system kung nag-register ka sa e-travel or hindi. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi na ito kailangan. Dahil guys, napakarami ng mga OFW ang naharang dahil dito na hindi gumawa ng e-travel at naabala paglapag sa Pilipinas. So para yan sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas para sa kanilang bakasyon at babalik muli sa parehong employer. Yung mga nagtatanong naman kung ano daw ba ang requirements kapag for good na, yun guys, ilalagay ko sa huling parte ng video na ito at doon nyo panoorin. Ngunit sa mga OFW may mga employment changes, for example, nag-change employer, nag-change job site, nag-change position, nag-change company name, kahit pareho pa rin ng owner,
nag-change ng marital status na single to married na babae na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo at required kayo magpa-verify ng inyong kontrata sa Polo Office or sa MWO bago kayo uuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated UEC. Take note guys na kapag may employment changes ay required ang Polo verified contract para hindi kayo magkaproblema sa immigration kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Ngunit sa mga dati ng documented OFW at nagbakasyon lang sa Pilipinas at babalik muli sa parehong employer ay hindi na required ang panibagong Polo verified contract. Pwede na kayo makapag-acquire or makakuha ng UEC exemption online. Sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng UEC exemption online ay pwede kayong sumadya sa pinakamalapit na PO Office or DMW na ngayon at pwede kayong mapaprint ng UEC exemption sa kanila at iparetrieve ang POPSBAM account nyo. At pwede rin kayo dumaan sa DMW desk sa loob ng NAIA, Clark International Airport at Cebu International Airport. Bukas sila 24 oras. Ngunit guys, kahit documented OFW na kayo at meron kayong UEC exemption, lagi ko sinasuggest na dapat lagi nyong dalhin ang inyong bagong kontrata at ang inyong lumang contract verification. Hindi man ito madalas hinahanap sa immigration guys, pero dapat lagi nyo itong dala just in case man hanapin sa immigration. Para additional and strong proof na isa kayong documented OFW just in case man hanapin ng IO. Yung dalawang kasama ko ay sa MWO na or sa Migrant Workers Office dito sa Dubai nagpa-print ng UEC. At nag-walk-in lang sila dahil nga nag-renew na sila ng kanilang OWA membership pero hindi na nagpa-verify ng kontrata dahil nga babalik lang din sila sa parehong employer. So dito na tayo guys sa mga requirements pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. At ang kailangan nyo is e-travel departure card registration, UEC, ang inyong visa, passport at ang inyong ticket. So kapag nakompleto nyo na yan ay ready to go na kayo pabalik sa ibang bansa. Sa mga nagtatanong naman kung paano daw or ano ang mga requirements kapag uuwi sa Pilipinas kapag for good na or final exit na. Ito guys ang makailangan nyo kapag final exit na kayo. Napakaraming mga OFW ang nagtatanong kung ano daw ba ang requirements kapag uuwi sa Pilipinas kapag for good na. Kailangan pa rin daw ba ng UEC, kontrata at ng Polo verified contract. Ang sagot guys kapag hindi na kayo babalik sa inyong employer or for good na kayong uuwi sa Pilipinas ay hindi na kailangan ng Polo verified contract at kahit ng UEC at kahit ng latest contract nyo. Dahil ang kailangan nyo lang or ang requirements ay passport, ticket at ang inyong e-travel at ang inyong final exit visa. At kung nandito man kayo sa United Arab Emirates ay cancellation paper ang tawag at release paper naman sa ibang bansa. So inuulit natin guys ang requirements kapag uuwi sa Pilipinas for good ay ang inyong passport, ticket, e-travel arrival card at ang inyong final exit visa or cancellation paper.